medyo malaki ka nun eh. Oo. Tapos, nagulat ako na, how many pounds did you lose? So, ayun. Sobrang hirap pag-diet. Siyempre, chef ka, mahilig ka magluto, mahilig kang Titikman mo yung pagkain na kumain. niluluto mo eh, di ba? Gaano kahirap yun? So, Dati ang point of view ko, meron tinatawag na taong self-made. Where in fact, nung tumanda ako, na-realize ko, wala palang self-made. How so? It's because lahat tayo, even a stranger, there is a limit sa utang na loob na which is gusto ko ding maintindihan ng ibang tao. yes. And kung bigay ka lang kasi ng bigay, mauubos ka rin talaga. Hmm. So, ang importante rin kasi dito, yung sarili rin natin. Eh. Correct. We need to protect ourselves din eh. Exactly. Mahirap maubusan. So, nakakatakot yun. The most important talaga sa buhay natin is you need to find a mentor. Para ba maghanap ng mentor? Simple lang. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Pero bro, eto nakita ko kasi na meron kang past photo na medyo malaki ka nun eh. Oo. Tapos nagulat ako na how many pounds did you lose? 35 pounds right now. 30 divided by 2 Most likely mga 16 to 17 kilos. kilos in grabe. Sobrang taba ako talaga. Galing, as in. ang bilis sa mata, no? Parang pag kasi mga no? Negosyante ka. Negosyante talaga. Bro, take us to that journey mo. Tapos, ano yung naging shift na ginawa mo so that you lost 35 pounds? So, ayun, again, kakahanap ko ng mentor na magtuturo sa akin because I want to to be the best. So, paano ba yung the best para sa akin? So, ang gusto ko, kumausap ng taong yung narating na yung gusto kong puntahan. So, I found out a blogger, a podcast mentor or a business mentor, which is si Raymond De Los Reyes. That's the time of pandemic. So, wasak na wasak yung business. Alam niyo naman, restaurant owner, hinagupit talaga ng Yes, ng pandemic. ng pandemic. So, ang nangyari, wasted, tapos lost, tapos asar, tapos pagod. So, napanood ko yung isa sa mga sa mga content niya. And grabe, Tagalog tapos motivational speaker. So, pinakinggan. Tapos na-motivate ako, lumakas yung pakiramdam ko na okay, kaya ko kong lagpasan itong pandemic. And then, gumawa ako ng way para malagpasan ko yung pandemic. And then, nung nakita ko yung way na yon, ginawa ko yung delivery system, inayos ko yung system ng delivery, kami yung naging pinakamalakas sa lugar namin. And imagine on the time nung time ng pandemic, nag-open ako ng ibang store. So, ang tingin sa akin ng ibang tao sa Cavite, si Raulo, kasi ina-expand ko yung business, nire-reconstruct ko yung business, knowing na pandemic, ang daming nagsasara pa rin restaurant, pero ako nagko-construct. It's because nasabayan ko yung alon ng pandemic. So, ganun yung nangyari. So, teka lang. So, parang lumalabas, follower ka ni RDR. Yes. Tama? Paano ka nakakonek sa kanya? Syempre, lumapit pa rin ako sa kanya. I reach out, PM mo. sabi ko sa kanya. Bago pa lang din siya nagko-content nun. Sabi ko, boss, gusto kita ma-meet personal. Pwede ba kitang puntahan niya sa studio mo? So, sabi niya, sige, punta ka. So, pagpunta ko doon, dala ko pagkain ng Liwanag Cafe. And nag-enjoy sila sa pagkain. And then, Ito ba yung time na nag-guest ka sa podcast niya? Iba pa hindi, yun? matagal na yun. Unang-una pa yun. 2021. 21, no? 2021, 2020, parang So, that ganun. was almost 3 years ago kasi 2024 na Oo nga. tayo eh. Yeah, Oh. parang mga ganun, 2021. So, ayun, na-meet ko siya noon and syempre, todo pasalamat ako. Kasi sobrang bait, sobrang open pagdating mo dun sa ang sarap kausap, and marami ka rin talaga matututunan. So, ayun, nagkaroon ako ng utang na loob sa kanya noon. Sabi ko sa'yo, utang na loob ko sa'yo itong motivation ko ngayon, kaya gigil ako. So, with that, parang dun nag-kickstart yung yung break ko. Kasi, pwede pala mag-grow ng ganito. So, tinuloy-tuloy ko lang up to now. And si RDR is nagkaroon ng content creation
content creation master class with RTD. RTD, yeah. So, Partnership namin before. Yes. So, ayun, in the first 2 hours, nagsalita si Coach Ross. So, on that time, ang taba ko, di ko gusto sarili ko. Doon kita nakilala eh. Oo. Grabe. Kumbaga, syempre, kain ng kain, inom, At tapos... saka nasa restaurant business. sa restaurant Yun business nga eh. So, doon ko nakilala si Coach Ross. And marami siyang sinabi. And ang pinakatumatak sa akin doon is about health. So, on that 2 hours, change din yung buhay ko. So, doon ko inalagaan yung sarili ko. I start with diet. Sobrang hirap pag diet. Siyempre, chef ka. Mahilig ka magluto, mahilig kang Titikman mo yung kumain. pagkain na niluluto diba? mo eh, di ba? Diba? Gaano kahirap yun? So, talagang ang hirap. So, ang dami kong tinry. Diet, workout, pero talagang ayaw umeffect, sabi ko. So, tinanong ko na si Coach Ross, tinanong ko, ano ba ginagawa mong diet, Coach? 1 meal a day. So, ayun, nung ginawa ko yung 1 meal a day, tas workout, sobrang effective, mabilis ko nag-lose. So, ganun yung ginagawa ko ngayon. And for you guys, ano sa inyo yung utang na loob? Tapos sa iyo, Bri. Sige. Ako, para kasi sa akin, marami din akong mga tao na kumbaga pinapasalamatan ko even if hindi ko naman sila personally nakakausap. Ako kasi may mentality ako na every people we meet, hindi siya ba accident eh. It's either sila ay sa mga tao na magbibigay sa'yo ng greatest blessing mo or the best lesson in your life. So, hindi man siya mag-materialize or to a certain expectation na meron ka sa kanila. But I think it's important to be grateful at tumanaw talaga ng utang na loob. You know, I mean, even a small action na ginawa sa akin, para sa akin, man, you don't even know how much it meant to me, yung ginawa mo sa akin. Tumatak sa akin to the point hanggang ngayon dala-dala ko siya. Perfect example din si Coach Ras. Yes. So Coach Ras, we invited him also on our podcast. And attending his programs really gave me perspective on who I am. That clarity allowed me to pursue better things in life. And ang pagtanaw ko ng utang na loob sa kanya is, you know, ngayon na medyo meron na akong mga kayang gawin, may influence, may network, I make sure na maadala ko din si Coach Chas doon sa network na yon. Kaya rin nandun siya sa RTD and RDR, bro. Yes. Oh, ako din, okay. isa sa mga naging key people who really introduced him to the space. So in short, ikaw nag-connect sa kanya. Connect. Kasi, I mean, sobrang, ang ganda ng mga kwento mo na, you know, sometimes people just have to ask. Yes. And I ask at the right time kay Coach Ras as well. Yes. So, yun lang. Yun is sa mga perfect example of ako person in my life. I was able to give back at tumanaw na utang na loob sa taong tumulong sa akin. And ayun kasi talaga rin eh. Yun din yung perspective ko eh. If you don't ask, the always answer is no. Mm-hmm. Yun lang talaga yun. Hindi mo naman alam eh kung mag-yes ba yan o mag-no. Yes. Magtanong ka muna. Tanong ka muna. Nag-a-assume lang Baka tayo. mamaya yes eh, di ba? So, pero Direk, ayan. Ito tanong natin si Direk, di ba? Yes, syempre. Direk, ikaw ba? May mga tao na bang nakatulong sa'yo and how were you able to give back at tumanaw ng utang na loob? Dati ang point of view ko, meron tinatawag na taong self-made. Okay. Diba? Where in fact, nung tumanda ako, na-realize ko, wala palang self-made. How so? It's because lahat tayo, even a stranger, tinulungan ka makapunta kung nasan ka ngayon. Intindihan mo yung sinasabi. Yes. Parang, kasi tayo, we can easily say that this person is self-made. Diba? Self-made billionaire, yeah. But in reality, there was a stranger who helped you. Yes. Right? So, anyway, going back. So, ang tanong nyo sa akin is, kung ako ba may mga taong tumulong sa akin? Yes, meron. Am I grateful to them? Super grateful. And I try to return the favor. Maybe, kung kaya ko sobrahan pa, so sobrahan ko. And I still credit them until now, lahat ng tumulong sa akin. It's because
naging part sila ng journey ko eh. Yes. Sabi nga ni Bri, even yung mga tao na nagkaroon ka ng, how would I say, heartaches, or let's say, disappointments. So I'm talking about, friends, relationship, business Yes. partners. Business partners, yeah. Nakatulong sila kung nasan ka. Yeah. So, am I grateful to them? I am grateful. Do I help them? Of course. Kung anong paraan na kaya ko, kung anong kailangan nila. Yes. But, may hangganan ang utang na loob. Oh. That is my opinion. Typical mentality ng mga tao wherein in the Philippines is that tanaw-tanaw tayo ng utang na loob all the time. Right? Which is tama naman. Pero, may hangganan yun eh. There's always a limit. Minsan, if you're helping someone na ikaw na mismo ang magsasuffer or hindi na siya ayon sa moral compass mo, for me, that's the time that you know na enough na. Parang yun yung opinion ko. Yes. Medyo iba yung opinion ko, no? Kapag kapag nakakapahamak. Yes. Kumbaga. Pero, yeah, just like give you an example. I am grateful to Brian because Life Over Whiskey is not just Gerald, it's not just Brian, it's the two of us. Pero kung hindi niya nire-reciprocate yung actions ko sa kanya, will I give the same effort? Of course not. That's why it worked for the two of us. Now, let's just say Brian would ask something na it's beyond my control or I cannot give him that specific favor. Then, feeling ko doon, I need to pause. And I would tell him na, Brian, medyo sa gantong, I cannot do it. That's my opinion. So basically, what he's trying to say, and ito yung what I'm getting from you, is kung darating sa point na may compromise na ng values. Yes. What do you think about that, bro? Yeah, and it's important na marunong ka rin mag-no. Kasi kung puro yes, mauubos ka eh. So napaka-importante na marunong ka rin mag-no. For me. Kasi parang feeling ko, if you have that utang na loob with someone na hindi mo lalagyan ng limit, parang forever in debt ka. Parang, for me, that's not how life should be. Yes. Parang yung sinasabi ko, what if yung favor na hiningi sa'yo is hindi napasok sa moral compass mo? So when should you call it quits, if ever? Well, of course, bago naman umabot dun sa ganung favor, of course, natulungan mo na rin yun. For example, if I hire you now, Brad, I hire you sa isang commercial. Ako yung model? Pwede. Let's say, I ask you sa commercial as being a technical director. Okay. Hindi ba tinulungan mo rin ako by doing your job? Oh. I paid you, but you helped me as well. Tama? So, and then there are some projects that you would get me. Hindi ba't parang you return the favor as well? Yes. And it worked two way. Both ways kayo nag-benefit doon eh. So, nagigets mo ibig ko sabihin. So, it's not as if ako lang ang tumulong sa'yo. So, naiintindihan mo yung concept ko? Actually, what I'm getting also is hindi naman kasi siya hinihingi. Yes. Diba? Correct. Para siyang Totoo respeto. Correct. Na it is given freely. Hindi siya yung parang ine-expect mo. Na may return. O gagawin niya para sa'yo. Parang kusang loob mo siyang ibibigay eh. Diba? Sabi nga ng nanay ko sa akin, alala ko yan. Bata pa ako before she passed away, no? Anak, pag tumulong ka, ibato mo na sa universe yan. Hindi nga universe yung ginamit niya, basta parang bato mo na sa langit yan, something to that effect. And then, my wife, my partner now, inulit niya sa akin yan. Because, minsan, as being human, you get to feel disappointed to a certain person if you help that person. Minsan, tao ka lang eh. Mararamdaman mo yun eh. Pero, she would remind me na, tinulong mo, bato mo na yan. So, yun yung pinapractice ko. So, at least you naintindihan mo yung ibig ko sabihin kanina. Kasi medyo, ang dami niyang dinaanan eh. Pero, I need to explain it in such a way that our low barkada would understand kung saan ako nanggagaling. Kasi they might think na,
wala kang utang na loob. No, that's not true. It's just that there is a limit sa utang na loob na which is gusto ko ding maintindihan ng ibang tao. Grabe, no? Yes. And kung bigay ka lang kasi ng bigay, mauubos ka rin talaga. Mm. So, ang importante rin kasi dito, yung sarili rin natin. Eh. Correct. We need to protect ourselves din eh. Exactly. Mahirap maubusan. So, nakakatakot yun. Bigyan kita ng isang senaryo. Kunyari lang si Bri pinaaral ka. Mm. Kunyari lang. Mm. And then sinabi niya sa'yo, kunyari na mang-hold up ka. Sa tingin mo, tamang i-return mo yung favor ng ganon? That's just an extreme example Yes. But parang ganun lang yung ibig ko sabihin na pwede mo i-return yung favor sa kanya na pag ikaw naman yung asensado, you would help him. Yes. But hindi na para basagin mo yung moral compass mo. Yes. 'Di ba? Kasi ang moral compass hindi lang naman sa pagnanakaw yan, hindi lang naman sa maraming bagay yan. Pwedeng sa relationships, in all aspects eh. Yes. Vague ba yung sinabi ko? Do you get what I'm trying to tell you guys? Yes. Yes. Loud and clear. Kailangan. So, going back lang direct to Dan. Ngayon, so nung time na yon, nung nakilala mo si Coach Ras, now you've lost 35 pounds ever since. What now? What's happening currently in your life? May bago ka na ba mentor? Kasi parang may mga faces ka in your life eh. Yes. Actually, right now, si Coach Ras yung talaga yung nagiging mentor ko. Yung nagme-mentor sa akin ngayon. And I'm so grateful to him kasi self-mastery, napaka-importante. And yung leadership na pagtitrain niya sa akin, grabe yung na-help niya. And with my organization right now, we are very healthy and I am very happy and satisfied kung ano yung nangyayari sa amin ngayon. So you're honing your leadership and basically the organization you're leading. Yes. Meron bang mga tao, since Liwanag Cafe is how many years na? 7 years. In that 7 years, may mga tao bang ever since kasama mo na maybe hanggang ngayon talagang solid kayo, talagang tinatanawan naman ng utang na loob? Yes, I have one staff ng Liwanag Cafe, yung unang staff ng Liwanag Cafe. Unang staff? Yes. Like 001? Yeah, 001. And that person is until now na sa akin pa rin. And imagine bro, yung unang sahod niya sa Liwanag Cafe is 50 pesos per day. Wala siya, parang trip-trip lang niya. Gusto niya lang i-try. Ano siya eh, kumbaga, yung tao na yan, sugarol, parang, nangyari, spoiled siya ng parents niya. Parang lahat ng gusto niya nabibigay. So parang training ground din niya yung Liwanag. Naging training ground niya rin. And dumating yung time na matay yung mother niya. So, natira na lang yung daddy niya. And nagkasakit pa yung daddy niya. So, yung daddy niya parang bedridden for how many months. And parang hirap na yung daddy niya. So, ang sabi niya sa daddy niya, Daddy, sinabi niya, kinuwento niya sa akin, lagi niya kinukwento. Sabi niya, Daddy, kung iwanan mo ako kung kaya ko na. And nung sinabi niya, iniwanan siya ng daddy niya. And ibig sabihin pala nun is kaya niya na. And after that, we stick together talaga, tulungan. And till now, grabe yung success na re-receive namin together. And I'm so very excited kasi kahit siya nag-grow din talaga and mas gumagaling sa craft na ginagawa niya rin. Ano mga specific example? Sorry to cut you. Ano mga specific example na syempre, lahi na ng pinagdaanan nyo. Dami nyo ng pinagdaanan na magkasama. Ano yung mga example na parang kusa mong binigay sa kanya because out of appreciation? Yes, kasi dumating yung time, nag-abroad ako eh. Nag-work ako abroad. And siya yung nag-manage. So, na-survive yung business. And then hanggang sa nakabalik ako. So, ganun siya ka-loyal dun sa sa Grabe company. tiwala niya to, direct. Yes. Iniwan yung negosyo sa isang tao, sa employee niya, para sa ibang bansa. Yes. Pero Ganun yung Brian, nangyari. may papa-analyze lang ako sa'yo. Ano Hindi ba perfect example yun na nag-benefit sila from each other? Yun nga eh. Diba? So parang would you call it na it's one way? No, that's two way. That's both utang na loob na you were able to both need each other. Yes. Imagine kung ganun tayo sa buhay talaga. Parang tayong dalawa. Exactly. And I think that's something na every person should have it, like a characteristic or a trait, na looking at it na when I help this person, you are essentially creating a ripple effect.
Totoo yan. Hindi mo man siya mararanasan ngayon na bumalik sa'yo, eventually it will. Correct. It might not come from the same person, but it will. So, babalik tayo sa sabi natin direct. Kung binato mo, maganda, babalik sa'yo, maganda. I agree. I agree. So, I think medyo na tayo, sobrang haba ng ating episode. Na-overtime tayo. Sobrang enjoy ako sa conversation natin. Dan, thank you so much for being part of this episode. Maybe, just to wrap things up, ano ba yung para sa'yo mga takeaways mo on this episode and maybe share it sa mga nanonood sa atin? Okay, so the most important talaga sa buhay natin is you need to find a mentor. Para ba maghanap ng mentor? Simple lang. Tanungin mo siya. Tanungin mo siya kung pwede ka ba niyang tulungan. And pag sinabi niyang oo, never ask money. Wag na wag kang hihingi ng pera, mangungutang. Always ask about learnings. Kasi ibibigay niya sa'yo yun lahat buong buo. Wala akong kilala na matalinong tao or successful na tao na pinagdamot yung learnings. Kasi nga, paano nga naman natin malalaman na marami siyang learnings kung hindi naman niya ituturo? And pangalawa is, of course, character development. You need to be coachable. Dapat lagi ka nako-coach or mahilig kang hilig mong makinig or palagi kang naniniwala. And number 3 is, of course, you need to be, kumbaga, gusto mo yung ginagawa mo. Happy ka sa ginagawa mo. And with that, hindi ka mapapagod. Yeah. Grabe, direct. Never stop learning talaga to. Yes. Like, every phase in his life, puro seeking support, mentorship, diba? So, very, very important. Learner in life. Yeah. Ako, para sa akin, takeaway ko dito, like, there's really no harm in asking. Because most of the time, tayo lang naman yung nagpe-prevent dun sa gusto natin na mangyari. And people who we would want to support and help us, malamang sa malamang gusto naman din dalang tumulong din sa'yo. Yes. Ikaw ba, Derek? Ano bang takeaway mo sa episode? Well, ang takeaway ko is that have an utang na loob or help the people who helped you along the way. Exactly. But know your limits. That is my take. First take. Number 2, ang take ko rin sa story niya, ang ganda, dapat pala talaga, yung kahit na ang dami mo nang alam, dapat as if wala ka pa rin alam. Di ba? Para ano yung sabi nila doon, Bray? Parang always leave your glass half full. Kumbaga, in short, wag mo laging punuin yung baso mo. Para lagi ka pang rin may room for improvement. Yes. Di ba? Parang sabi nga nila, if you are the parang wisest person in the room, you're in the wrong room. Yes. Di ba? Parang gano'n. So, yun yung nakita ko sa kanya na parang best trait niya kung bakit siya nag-succeed in life. It's because he always asks. Na pwede Yun. naman siya magmarunong kung gugustuhin niya. Business owner na ako. Hindi, alam ko na yan. Alam ko na yan. Kaya ko magpapayat. Kaya ko ng best trainer. Pero hindi. Ang ginawa pa rin niya, nagpaka-humble siya, and you did the process. So, congratulations. Thank you. And maybe before we end, saan ba nila makikita yung ikaw and your business? Yeah, so I have a social media din, so you can follow Dan Liwanag. And open kami, Liwanag Cafe, Cavite area. So kahit saan sa Cavite meron tayo, and meron tayo sa Las Piñas and sa Laguna. So mabilis nyo na kami pupuntahan, just search Liwanag Cafe, and kung ano pinakamalapit sa inyo, may kita nyo na lang doon pag search sa So, Facebook. doon din sila mag-PPM in case they want to franchise your business, no? Yes, for the franchise, just search Liwanag Cafe franchise, and open na kami for franchise. Yun. Yun. Grabe. And with that, sobrang nag-enjoy kami. Hopefully kayo din, people who are listening and watching on this podcast. You can also, by the way, follow us on our social media channels. If you haven't done so yet, please do. On Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and of course, Spotify. Kung nasa daan ka man, makinig ka ng episode namin, or habang naglalaba ka, di ba? O, habang naglalaba ka, o nag-aantay ka ng laundry mo, di ba? So, we would really appreciate you supporting us so that we can continue doing this and inviting more inspiring people like Dan. And With that,
We'll see you on On the next episode. Cheers, guys. Usapan natin dito, kwento mo sa buhay. Kasama mga folks, ilabas lahat ng tunay. Mag-relax na tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa life over.